Bigan na sumagot dito sa impeachment na to, hindi po niya yan matatakasan. Kahit ano pong gawin niya, hindi niya yan matatakasan. At hindi po tayo papayag, mga taong bayan, tayo mga common tao, hindi po tayo papayag na tatakasan niya ni VP Sara Duterte. Pagkatapos niyang lumustay ng milyon-milyong pera, pagkatapos niyang lustayin ng milyon-milyong pera at magpakasasa, ngayon gusto niyang basta-basta na lang siya ay makatakas. Hindi po pwede yan, mga kaibigan. Hindi po pwede yan. Ipaglalaban natin yan. Diba? Yan ang katotohanan. Kahit papaulit-ulit na ipadismiss ng defense ang impeachment, according to the prosecution at lawyers, experts, hindi pwedeng i-dismiss ng Senate ang impeachment. Correct, no? Hindi maaari talaga, mga kaibigan, no? Hindi po maaari yan. Kahit pa ulit-ulit pa nilang ipadismiss yan, hindi po pwede yan. Impeachment court cannot dismiss articles of impeachment against Sara Duterte. Yan. The Senate sitting as an impeachment court cannot dismiss the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, according to a member of the House Prosecution Panel. Batangas 2nd District Representative Jervie Luis Rosed, the 1987 Constitution mandates both a trial by the impeachment court and a decision on the articles of impeachment. She refuted Senate President Francis Escudero's position that if a motion to dismiss is raised, the impeachment court by a majority vote can dismiss the complaint against Duterte. The impeachment court cannot dismiss the articles of impeachment. The Constitution is clear. The function of the impeachment court is to try and to decide. Let us take note of the use of the word, and Luis Rosed. Correct. Ang sabi sa Constitution, to try and to decide. Hindi sinabing to dismiss. Walang ganon. Unconstitutional po ang pagdi-dismiss ng impeachment na yan. Dapat itry muna nila, itry at desisyonan. Kung gusto nilang i-acquit nila. Yung iba kung gusto mag-convict, i-acquit nila. Pero wag na wag nilang i-dismiss dahil yan po ay unconstitutional. Diba? Trial on the merits is mandatory. Ample opportunity to present evidence must be given both of the prosecution and the defense. Then only then can the senator judges decide whether to convict or to acquit. When the Constitution does not provide, we should not provide, she added. At least 2 House leaders questioned Escudero's position. Bakit? Anong reason ninyong para i-dismiss or rejunk? Are you more powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw niyo bang marinig ang gustong marinig ng taong bayan? House Assistant Majority Leader Representative Ernesto Dionisio Jr. asked, dapat ba i-junk? Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. The Filipino people deserve to know what happened. House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonzo Adyong also said. Mga kaibigan, kung pagbabasihan po natin ang sinasabi po ni VP Sara Duterte that the impeachment is junk. Basura daw po ang impeachment. Well, kung sinasabi mo na basura ang impeachment, hindi dapat i-go mo yan, di ba? Basura pala eh. Ibig sabihin, pag sinabi ni VP Sara Duterte na basura daw ang impeachment, ibig sabihin, walang basihan, walang ebidensya. Hindi i-go mo yan para mapahiya yung mga kongresista, para mapahiya yung mga tao na nagsasabi na ikaw ay nagnakaw. Para mapahiya lahat ng mga tao na nag-aakusa sa'yo na nagnakaw ka. Hindi i-go mo yung impeachment. Bakit ayaw mong i-go sa sinasabi ni VP Sara Duterte na basura daw? Sabi niya, basura daw yung impeachment. Impeachment complaint. Sabi niya is junk. Basura lang daw. Wala daw kwenta yung impeachment. Wala palang kwenta basura pala Bakit 16 ang kinuha mong lawyers na magagaling? Akala ko ba basura yung impeachment? Bakit 16 ang kinuha mo para magtanggol sa'yo?
Kasi kung talagang totoong basura yung impeachment na yan na inireklamo sa'yo, kung talagang totoo at kung talagang naniniwala ka na basura lang yung impeachment na yan, bakit 16 na magagaling na lawyers ang kinuha mo? Diba dapat isa, dalawa, o kahit 3 lawyers, okay na yan para ipagtanggol ka? Kasi basura pala eh. Basura pala eh. Ibig sabihin walang ebidensya. Ibig sabihin gawa-gawa lang. Bakit 16 lawyers ang kinuha mo para magtanggol sa'yo? Make sense mga kaibigan? I am making sense? Ganun yun eh. Once kasi pag sinabi mong basura lang yung impeachment na yan, ibig sabihin naniniwala ka na wala silang ebidensya. Naniniwala ka na mahina yung kaso na yan. Pero dahil 16 ang kinuha mo, pagkatapos yung 16 na lawyers na yan ay imbis na sagutin yung mga katanungan ng prosecutors, ang ginawa nila ay kinwestiyon lang ang technicalities at wala silang masabi tungkol sa pera, sa confidential funds. Hindi nila kayang idepensa kung saan mo ginamit, kung anong nangyari. Diba? So malinaw na malinaw dito na talagang ikaw ay may nagawang kasalanan, di ba? Malinaw na malinaw sa sikat ng araw na talagang nilustay mo ang pera ng bayan ng walang kapararakan. Pagkatapos, dahil hindi mo kaya na ipagtanggol ang sarili mo, so gusto mo na lang i-dismiss. Di ba? Ganun lang yun. Dapat ba i-jump? Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. The Filipino people deserves to know what happened. House Assistant Majority Leader Zia Alonto Aguiong also said. Junicio Aguiong who were re-elected last May, said their support for the impeachment complaint against Duterte will not change in the 20th Congress. They also denied Duterte's allegation that lawmakers were promised money to sign the impeachment complaint against her. Ganyan naman siya mga kaibigan eh. Diba? Ang dami niyang paratang eh. Pero sa 100 na paratang ni VP Sara Duterte, ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. Yan po ang mahirap kay Sara Duterte. Mahilig po siyang mag-akusa, mahilig po siyang magsalita ng masasama at akusahan ang mga lawmakers na to. Pero sa 10 na akusasyon, ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. So, sinabi niya na magnanakaw ka. Magnanakaw daw si Speaker Martin, pero ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. Nung sinabi niya na siya daw ay pinapatsugi ni na First Lady, ni na Speaker, ni na PBBM, ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. Kaya anong ginawa ni VP Sara Duterte? Ginurgur yung sarili niya. Siyang gumurgur sa sarili niya para masabi na gusto siyang igurgur ng 3. Pero siya lang pala ang gumurgur sa sarili niya. Paano ka igugurgur? Ang dami mong BPSG. Di ba? At saka, sino ba ang merong history na naggugurgur? Di ba kayo, pamilya mo, ang may history na gumugurgur ng tao? Yun lang yun, mga kababayan, no? So, they also denied Duterte's allegation that lawmakers were nabasa ko na yan. I strongly denounce the statement na binayaran. Mga salitang ganyan is trying to, evade the real issue. Correct, no? Si VP Sara Duterte po mga kaibigan, kapag meron po siyang kasalanan at meron po mga akusasyon sa kanya, ang ginagawa po niya ay dinadivert po niya yung mga akusasyon sa kanya. At para ma-divert niya ang issue, ay siya po ay magbabato ng another issue, ng putik, magbibintang sa kung sino man ang gusto niyang pagbintangan. Ang malala lang mga kaibigan, puro lang siya bintang ng bintang, pero kahit isang ebidensya, wala po siyang nailatag. Yan po si VP Sara Duterte. Isang malaking sinungaling, no? So, the articles of impeachment were passed overwhelmingly by the House of Representatives compared to the devious acknowledgement receipts. The verified impeachment complaints that has the blessings it carries with it the blessings of the Constitution. If we allow such remarks to go unchallenged, we do not only disregard the Constitution mandate given to us by the Constitution, given to the House of Representatives, but it also undermines the constitutional mechanism. Isa yan ang impeachment process. Adyong added. So,
Dali guys ha. Wait lang. So nobody has the right to say that the Constitution, Article 11, is just simply to be abused by anybody for the purpose of preventing anyone from ever seeking any offices in the coming and future elections, he noted. Yeah. So, yan. So yan mga kaibigan, no? Kitang-kita dito ang pag-i-evade mga kaibigan ni VP Sara Duterte para ang impeachment trial ay hindi matuloy. Pero sabi ko nga mga kaibigan, no? Kahit anong gawin pa niya mga kaibigan, ay matutuloy at matutuloy ang impeachment trial nito dahil ito po mga kaibigan ang nararapat, no? At kahit anong gawin niya mga kaibigan, hindi po niya mapapadismiss ito dahil ipaglalaban po ito ng mga kababayan po natin, mga iba-ibang sektor ng lipunan na naghain po nito, itong impeachment complaint. Hindi naman po ang mga kongresista ang nag-initiate nito, mga kababayan, sa totoo lang hindi naman po yung House of the Representative, hindi po yung mga kongresista, kundi yung mga common tao, mga Pilipino. May mga madre, pare, merong mga medical practitioners, merong mga estudyante, yung mga deans, yung mga abogado, iba-iba po mga kaibigan, no? Iba-iba po, iba-ibang sektor ng lipunan, mga manggagawa. Yan po mga kaibigan, nag-file ng impeachment complaint at hindi po ang House of the Representative. Ang ginawa lang po ng House of the Representative ay kanila pong inisponsoran, no? Itong mga impeachment complaint na to. At ang ginawa po nila, sa pang-apat ay kinonsolidate nila yung 3 impeachment. At yun po mga kaibigan, doon po sila kumuha ng verified ng articles of impeachment na pinagsama-sama po nila, 7 articles of impeachment, yung nakikita nila ng mga articles of impeachment na may mga matitibay na ebidensya. Yun po ang kanilang kinuha at kanilang pinirmahan po ng 1/3 ng mga kongresista. At yan po ang kanilang ipinadala sa Secretary General at yan din po ang nakarating, no, kay Speaker Martin Romualdez at yan din po ang dinala sa Senate. So, mga kaibigan, no, hindi po basta-basta itong nangyari, mga kaibigan, na impeachment, no, pag-impeach dito kay VP Sara Duterte. Dahil alam naman natin na si VP Sara Duterte ay hindi po siya pwedeng alisin ng basta-basta lang. Hindi po siya ordinaryo na empleyado ng gobyerno na pwedeng alisin. O kahit nga kabinete, pwedeng alisin di ba, ni PBBM. Pero ang Vice Presidente po, sila ay impeachable official, katulad po ng presidente, katulad po ng ombudsman, ng chief justice, no? So, sila po yan, impeachable officials. Hindi po sila maaring tanggalin basta-basta, matatanggal lang po sila mga kaibigan sa pamagitan po ng impeachment. At mahalaga po itong impeachment dahil ito po ay naayon sa Constitution ng Pilipinas 1987. Ito po ay naayon sa ating batas at sa pinakamataas na batas natin ang Constitution. So ito po ay legal. Kaya anong dahilan para ang Vice Presidente ay kontrahin itong impeachment na to? Isa lang mga kaibigan, dahil alam niya na siya ay merong kasalanan. Diba? Yun lang yun kasi kung alam mo na wala kang kasalanan, at kayang-kaya mong i-defense, no? I-defense ang iyong sarili. Pero dahil alam nga niya na talaga may kasalanan siya, kaya hindi po niya kayang i-defense ang kanyang sarili, kahit nang kinuha po niya ng mga abogado ay umabot sa 16 lawyers. Biruin mo 16 lawyers po mga kaibigan, mga dekalibre. Fortune Narvasa Salazar law firm, mga magagaling, mga dekalibre. Pero mga kaibigan wala silang depensa.
meron sila ay pag-question sa technicalities ng impeachment. So kitang-kita mo dito na talagang alam ng mga lawyers na to na ang kliyente nila ay walang laban. So dito na lang nila titirahin sa technicalities, di ba? Yun lang yun. So, ano pa? Okay. Full of falsehood. Prosecution rebuts Sara Duterte's answer to impeachment case. Yan. Okay. So, basahin lang natin yung article saglit ah. The prosecution team formally countered Vice President Sara Duterte's argument in her official answer to her impeachment case, accusing the top leader of spewing falsehoods and deliberately trying to delay her trial. In its filing before the impeachment court on Friday, June 27, the prosecution panel asserted that the public has a fundamental right to witness the process commenced without a bloodbath. Reference the Vice President earlier remarked. It called on the impeachment court to reject Duterte's plea to have the case dismissed. The severity of the charges leaves no room for technical evasion. The reply read, here's how the prosecution answered Duterte's claims. Number one, on the claim that the impeachment court is not in possession of impeachment articles because they were remanded to the House. The prosecution pointed out that Duterte acknowledged receiving the articles and even filed her answer to it. Tumpak, di ba? Correct. So, mga kaibigan, there's no such thing as tinanggap, no? Hindi po tinanggap ng House of Representatives yung ibinalik, no, ng Senado. Hindi po tinanggap ng House kasi alam po ng House kung ano ang mangyayari kapag tinanggap nila 'yon, no? So, at mga kaibigan, no, ang prosecution po, mga kaibigan, ay sinabi po nila na inacknowledge naman ni Sara Duterte, mga kaibigan, no, ng yung articles, no, of impeachment dahil, mga kaibigan, ay sinagot ito ni VP Sara Duterte. O, ibig sabihin, inacknowledge niya, di ba? Ano pa? On the claim that her impeachment violated the Constitution, the prosecution asserted that the only impeachment complaint initiated by the House was the fourth one, approved in February. So yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. No? There's no such thing as nag-overlapping na impeachment complaint. Wala pong ganun. Kasi isa lang po ang inaksyonan. Yan po, mga kaibigan, yung pang-apat na impeachment. Yan po yung inapprove at nakarating sa Secretary General at nakarating kay Speaker Martin Romualdez. At yan din po ang dinala sa Senate. So wala pong nangangailangan ng 1-year ban. Wala pong ganun, no? So, yun lang po, mga kaibigan, ay pinagpipilitan ng kampo ni Sara Duterte, pero wala po yung katotohanan, di ba? Ano pa? On Duterte's point that impeachment proceedings cannot carry over to the 20th Congress. Yan po sabi ni Duterte, no, ni Sara. The prosecution accused Duterte of modifying a Supreme Court decision to fit her agenda when it has been supposedly established that the Senate is continuing body that can carry out a non-legislative functions from one Congress to another. Correct. Kasi ang impeachment po, katulad ng sinabi ko kanina, ang impeachment po ay hindi legislative work. Hindi po ito legislative work na kapag natapos na ang 19th Congress at 20th Congress na, ay bumabalik siya sa zero eh. Nagbaback to zero siya. Uumpisa na naman ulit. Hindi po ganun yung impeachment, no? Ito po ay nakakarry over kasi hindi naman po ito legislative work. Di ba?
So malinaw po yan Okay. On Duterte's claim that all allegations against her were unsubstantiated. Ulitin ko, on Duterte's claim that the allegations against her were unsubstantiated. The prosecution insisted that the impeachment articles are based on facts and evidentiary matters. So sinabi ko na kanina, di ba, yung mga facts. Ang daming facts, mga kaibigan, na inilatag. Yung nga lang, yung mga Mary Grace Piatos, may mga resibo yun. Ilan yun? Almost 2,000, mga kaibigan, na mga gawang pangalan. May resibo yun, di ba? Yun pangalan eh. Yung pangalan, mga kaibigan Sara Duterte. Di ba? Kung titingnan nyo. Ano pa? Respondent Duterte continues to perpetuate falsehood, deception, and injustice by resorting to mislead this honorable impeachment court with inaccuracies and false contentions. The reply read, Duterte was impeached on the grounds of betrayal of public trust, culpable of violation of Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes. Yan. Kasama na mga kaibigan yung kanyang pangungontrata, pagkakausap niya ng assassin at kinontrata niya na ipatsugi si PBBM, si First Lady, at saka si Speaker. At doon naman sa bribery, yung ginawa po niya sa kanyang mga executive, mga kaibigan, katulad ng Mercado, binigyan po niya ng white envelope na may lamang pera, 50,000. So, yan po mga kaibigan At yung graft and corruption, mga kaibigan, yan, alam niya, di ba? Magkano yung pera na etong pera na nalustay, mga kaibigan, di ba? And then, betrayal of public trust. Betrayal of public trust yan dahil pinagkatiwalaan siya ng taong bayan pagkatapos gano'n ang ginawa niya. And then, culpable violation of the Constitution. Malinaw na ito ay mga ginawa niya ay pagbabiolate ng Constitution at other high crimes. At yung the totality of her attitude, her behavior as a vice president ay talagang unbecoming, mga kaibigan, of a vice president na nahalal, di ba? Hindi dapat na ganyan ang ating vice presidente. Biruin mo, nagmumura, nagtitreat na magpapatsugi at nagbabribe, basta-bastang gumagamit ng confidential funds na wala namang mga tunay na mga tao, di ba? Kundi mga gawa-gawang mga tao, mga binayaran daw. Corruption yan mga kaibigan, So, malinaw na malinaw po yan. Ano pa? So she was accused of plotting to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., misusing confidential funds, bribing of government officials, and being involved in extrajudicial killings in Davao City. Yan, ito, kasama din to, yung extrajudicial killings, mga kaibigan, nung panahon na siya ay mayor ng Davao City. These articles of impeachment highlight respondents Duterte's unfitness for public office. The reply read, a trial is not only warranted but necessary to reinforce justice, democratic principles, and affirm that no individual stands above the law. It added, the fate of the trial is uncertain after Senate President Jesus Cordero said the Senate of the 20th Congress can dismiss the trial by a majority vote. Yan. So kung sakaling i-dismiss nila yan ng Senado, mga kaibigan, hindi pa rin sila makawala dyan kasi ang mga naghain yan, mga kaibigan, ay dadalhin yan sa Court of Appeals, At maaari silang mga kaibigan, maaari silang makasuhan dyan, kasi hindi po nila sinusunod ang Constitution ng Pilipinas. Dahil malinaw naman po, nakalagay sa Constitution na dapat na i-try nila, hindi nila i-dismiss without the trial. Ang sabi po, mga kaibigan, ang gagawin ay to try and to decide. Dalawa lang to try and to decide,
Pagkatapos ng trial, yan, mag-decide kayo kung i-convict nyo or i-dismiss nyo or i-convict or i-acquit, no? Dalawa lang yan. Conviction or acquittal, no? So, kailangan mag-try muna. Trial, and then pagkatapos ng trial, mag-decide to convict or to acquit. Ganun po yun, mga kaibigan. Pero tila natatakot po etong kampo ni BP Sara Duterte na maumpisahan ang trial dahil alam po nila na pag nag-start na po ang trial ay lalabas na po tuloy-tuloy ang baho ni Sara Duterte. Mga kaibigan, nangangalingasaw, masahol pa sa truck ng basura ang baho ng Vice Presidente. Diba? Real talk. Okay. Real talk tayo, ha? Okay. So, mga kaibigan, ang bottom line, they pleaded not guilty pero gusto ipa-dismiss ang trial, which is parang hindi tugma. If sure ka na malinis ka, hindi mo ipapa-dismiss ito. And the same time, bigatin ng lawyers ni Sara. So why? Why gusto agad ipa-dismiss? Kasi may iniiwasan na mabuksan na kahit magagaling na 16 lawyers from fortune firm ay may hirapan depensahan si Sara dahil sa mabibigat na mga ebidensya. Yan po ang buong katotohanan. Sa bigat ng mga ebidensya ay hindi po nila kakayanin na ipagtanggol si BP Sara Duterte. Okay. Sara Duterte pleads not guilty in impeachment case but wants trial dismiss. Yan. Dismissal po ang gusto. Akala ko ba gusto ng bloodbath? Puro kayabangan talaga ito si BP Sara Duterte, no? Bloodbath daw. Pero eto na. Gusto pa lang ipa-dismiss ang kaso. So kailangan po matuloy ang impeachment dahil ito ay hindi lang gawa-gawang kaso, may mga ebidensya na kailangan malaman ng taong bayan, di ba? So kailangan po yan talaga na matuloy. Yan po ang buong katotohanan. Diba? So, mga kaibigan, no? Dito naman tayo. Okay. Sara Duterte. Okay. Bugok o sinungaling? Bukoy destroys her pathetic assassination denial. So, tingnan nga po natin ito. Okay. Ito. So, sabi po dito, hard killers don't need contracts. Bukoy takes down VP Duterte claim that PBBM assassination allegation is not legit. Yan. Yan. So, yan na. House Prosecution Panel spokesperson lawyer Antonio Bukoy can help but call out the absurdity of Vice President Sara Duterte's claim that the absence of a written contract undermined one of her impeachment allegations, particularly the order to assassinate President Marcos and other top officials. Yan. So, House Prosecution Panel spokesperson lawyer Antonio Bukoy can help but call the absurdity of Vice President Sara Duterte's claim that the absence of a written contract undermines one of her